Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang bagay na napakasimple ngunit napakalakas. Bawang. Hindi gamot. Hindi mamahaling suplemento. Hindi komplikadong paggamot. Bawang lang. At kung ikaw ay higit na sa 60, ang ibabahagi ko sa iyo ay maaaring magprotekta hindi lamang sa iyong puso, kundi pati sa iyong pagtulog, sa iyong kapayapaan sa gabi at sa iyong lakas sa umaga. Hayaan mong tanungin kita ng tapat. Naranasan mo na bang matulog ng maayos pero magising ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw na may hapdi o pagkasunog sa dibdib? Naramdaman mo na ba na mas mabilis ang tibok ng iyong puso pagkatapos ng hapunan? Nakapagpabalik-balik ka na ba sa higaan, hindi makatulog ng malalim kahit pagod na pagod ka? At hindi mo alam kung bakit. Kumain ka ng e-healthy. Ginawa mo ang akala mong tama. Marahil may nagsabi sa iyo, mabuti ang bawang para sa puso. Kumain ka nito sa gabi. Kaya ginawa mo. Dahil pagkatapos ng 60, hindi ka na naglalaro pagdating sa iyong kalusugan. Sinusubukan mong manatiling buhay. Sinusubukan mong manatiling malakas. Sinusubukan mong umiwas sa ospital. Sinusubukan mong maiwasan ang pagdami ng gamot sa tabi ng iyong kama. Sinusubukan mong protektahan ang iyong puso. Ngunit narito ang masakit na katotohanan. Ang nagpoprotekta sa iyong puso sa araw ay maaaring makagambala sa iyong pagtulog sa gabi kung mali ang paraan. At ang pagtulog pagkatapos ng 60 ay hindi lamang tungkol sa ginhawa. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Ang malalim na tulog ay nagpapababa ng presyon ng dugo. Ang malalim na tulog ay nagpapatatag ng asukal sa dugo. Ang malalim na tulog ay naglilinis ng mga lason sa utak. Ang malalim na tulog ay nagpoprotekta sa memorya. Ang malalim na tulog ay nagpapalakas ng resistensya. Kapag ang tulog ay paulit-ulit na napuputol gabi-gabi, unti-unting humihina ang katawan. Bumababa ang enerhiya. Nagbabago ang mood. Tumataas ang presyon ng dugo. Dumarami ang pamamaga. At maraming nakatatanda ang hindi napapansin na ang isang simpleng bagay tulad ng oras ng pagkain ng bawang ay maaaring bahagi ng problema. Ang bawang ay makapangyarihan. Naglalaman ito ng mga aktibong sangkap na nagpapasigla ng sirkulasyon. Pinapainit nito ang katawan. Pinapataas nito ang aktibidad ng pagtunaw. Maaari pa nga nitong bahagyang palabnawin ang dugo. Mga benepisyo ang mga ito kapag ginamit ng tama. Ngunit kapag ininom o kinain ng huli sa gabi, lalo na kung hilaw at walang laman ang tiyan, maaari itong magdulot ng acid reflux, pananakit ng dibdib, bahagyang palpitasyon, at init sa loob ng katawan na nagiging sanhi ng pagiging balisa. At kapag hindi makapagpalamig ang iyong katawan, hindi ka makakatulog ng malalim. Isipin mo ang paggawa ng lahat ng tama para sa iyong puso, ngunit hindi mo namamalayang sinisira ang iyong pahinga. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang pag-uusap na ito. Dahil karapat-dapat ka sa dalawa. Karapat-dapat ka sa malakas na puso. At karapat-dapat ka sa payapa at tuloy-tuloy na pagtulog. Karapat-dapat kang magising ng malinaw ang isipan. Karapat-dapat ka sa mga umagang walang pagod. Karapat-dapat ka sa mga gabing walang hapdi at pagkasunog. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano kumain ng bawang sa tamang paraan pagkatapos ng 60, ang ligtas na oras, ang tamang dami, ang pinakamahusay na paraan ng paghahanda, at ang pagkakamaling ginagawa ng maraming nakatatanda nang hindi nila namamalayan. Hindi ito pananakot. Ito ay karunungan. Kung naniniwala ka na pagkatapos ng 60, ang maliliit na pang-araw-araw na gawi ay maaaring unti-unting magpatibay ng iyong kalusugan o unti-unting sumira nito, maglagay ng laya sa comment section. Kung sumasang-ayon ka na mas nagiging mahalaga ang pagtulog habang tayo'y tumatanda, i-type ang laya. Dahil ang tinatalakay natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa iyong katawan. Ito ay tungkol sa paggalang sa mga pagbabago nito. Ito ay tungkol sa pagpili ng balanse sa halip na mga sobra. Nabuhay ka na ng sapat upang malaman na ang kalusugan ay hindi tungkol sa uso.
Ito ay tungkol sa consistency at tamang timing. Kaya manatili ka sa akin ng mabuti. Makinig ng mabuti. Dahil ang isang maliit na pagbabago sa paraan ng pagkain mo ng bawang ay maaaring magprotekta sa iyong mga gabi, pakalmahin ang iyong tiyan, patatagin ang iyong puso, at bigyan ka ng malalim at nakapagpapanumbalik na tulog na lubhang kailangan ng iyong katawan. Ngayon, dumiretso na tayo rito. Ang bawang ay hindi lamang isang sangkap sa kusina. Isa ito sa mga pinaka-pinag-aralang natural na pagkain sa buong mundo. Sinuri ito ng mga siyentipiko sa loob ng maraming dekada, hindi dahil malakas ang amoy nito kundi dahil epektibo ito. Ang bawang ay naglalaman ng isang makapangyarihang compound na tinatawag na allicin. Nabubuo ang compound na ito kapag dinudurog o hinihiwa ang bawang. At ang allicin ay hindi pangkaraniwan. Mayroon itong antimicrobial, anti-inflammatory, at mga katangiang sumusuporta sa kalusugan ng puso. Ipinapakita ng mga pananaliksik na sinusuportahan ng National Institutes of Health na maaaring makatulong ang bawang sa pagpapababa ng presyon ng dugo, pagbabawas ng cholesterol, at pagpapabuti ng paggana ng mga ugat. Ngayon, huminto ka sandali at pag-isipan mo yan. Pagkatapos ng 60, ano ang mga pinakakaraniwang problema sa kalusugan? Mataas na presyon ng dugo. Mataas na cholesterol. Matitigas na ugat. Mahinang sirkulasyon. Direktang tinatarget ng bawang ang mga isyong ito. Habang tayo'y tumatanda, nawawala ang flexibility ng ating mga ugat. Nagiging mas makitid at mas matigas ang mga ito. Dahil dito, mas nahihirapan ang dugo na dumaloy ng maayos. Kailangang magbomba ng mas malakas ang puso. Sa paglipas ng panahon, pinapataas ng strain na ito ang panganib ng sakit sa puso. Tinutulungan ng bawang na mag-relax ang mga ugat. Hinihikayat nito ang mas maayos na sirkulasyon. Sinusuportahan nito ang produksyon ng nitric oxide, na bahagyang nagpapaluwang sa mga arterya at nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas malaya. Kung naniniwala ka na mas nagiging mahalaga ang sirkulasyon pagkatapos ng 60, mag-type ng maya sa comments. Ngunit hindi lang yan. Sinusuportahan din ng bawang ang immune function. Habang tayo'y tumatanda, humihina ang immune system. Mas tumatagal labanan ang mga impeksyon. Mas matagal ang paggaling. Ang bawang ay naglalaman ng mga sulfur compounds na tumutulong sa katawan na labanan ang bakterya at viruses. Iyan ang dahilan kung bakit maraming kultura ang gumagamit ng bawang sa loob ng maraming siglo upang protektahan laban sa sakit. May ebidensya rin na maaaring makatulong ang bawang sa pagbabawas ng pamamaga. At ang pamamaga ay isang tahimik na salik sa maraming chronic na sakit, arthritis, sakit sa puso, at maging sa paghina ng pag-isip. Kung sumasang-ayon ka na ang pamamaga ay isang bagay na dapat seryosohin ng mga nakatatanda, maglagay ng liya. Ngayon, narito ang isang bagay na hindi alam ng maraming tao. Hindi gumagana ang bawang tulad ng painkiller. Hindi ito nagbibigay ng agarang resulta. Unti-unti itong kumikilos. Tuloy-tuloy. Tahimik. Sinusuportahan nito ang katawan sa paglipas ng panahon. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng moderation at tamang timing. Dahil kapag ginamit ng tama, ang bawang ay nagiging pang-araw-araw na tagapangalaga. Kapag ginamit ng walang pag-iingat, maaari nitong mairita ang tiyan at makagambala sa pahinga. Hindi mo kailangan ng sobra. Kailangan mo ng tamang estratehiya. Isang butil ng bawang bawat araw na inihanda ng tama ay maaaring sapat na upang suportahan ang iyong cardiovascular system nang hindi binibigatan ang iyong digestive system. At tandaan, pagkatapos ng 60, mas sensitibo ang iyong katawan. Ang parehong dami ng bawang na tila walang epekto noong 30 ka pa ay maaaring maging mas matindi ang pakiramdam kapag 65 ka na. Hindi iyon kahinaan. Iyon ay biology. Kung may bago ka nang natututunan ay type ang Leia. Ang pag-unawa kung paano kumikilos ang bawang sa loob ng iyong katawan ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Tumitigil ka sa pagsunod sa uso. Tumitigil ka sa pagkopya ng kung ano-anong payo.
Nagsisimula kang gumawa ng mga desisyong may kaalaman. At ganyan pinoprotektahan ng karunungan ang kalusugan. Kung pinahahalagahan mo ang praktikal na edukasyon sa kalusugan na ginawa lalo na para sa mga nakatatanda, siguraduhing mag-subscribe sa Gintong Sustansya at manatiling konektado para sa mas marami pang gabay na tutulong sa iyo na protektahan ang iyong katawan sa tamang paraan. Diretsuhin na natin ang katotohanan. Ang bawang mismo ay hindi ang kalaban. Ito ay makapangyarihan, kapaki-pakinabang, at sa maraming paraan, parang himala. Ngunit pagkatapos ng 60, ang problema ay bihirang ang bawang, kundi kung paano at kailan ito kinakain. Ang parehong butil na makatutulong sa iyong puso sa araw ay maaaring maging sanhi ng hindi komportableng pakiramdam sa gabi. At kapag ang hindi komportableng pakiramdam ay umatake sa gabi, ninanakaw nito ang isa sa pinakamahalagang yaman ng iyong katawan, ang malalim at nakapagpapanumbalik na tulog. Pagkatapos ng 60, ang iyong digestive system ay hindi na kasing tibay ng dati. Mas numinipis ang lining ng tiyan, maaaring magbago-bago ang produksyon ng asido, at bumabagal ang metabolismo. Ibig sabihin nito, ang mga pagkain karaniwang healthy, tulad ng bawang, ay maaaring magdulot ng iritasyon kung hindi kakainin ng tama. Ang hilaw na bawang ay lalo ng matapang. Kapag kinain ng huli sa gabi, maaari nitong pataasin ang asido sa tiyan, magdulot ng banayad na heartburn, o mag-trigger ng reflux. Pinapasigla rin nito ang pagtunaw at pinapabilis ang sirkulasyon. Para sa mas bata, maaaring wala itong epekto. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang isang sistemang masyadong aktibo bago matulog ay maaaring pumigil sa katawan na pumasok sa kalmado at nakapagpapanumbalik na estado na kailangan para sa tulog. Isipin mo ang huling pagkakataon na natulog kang maayos, ngunit nagising ka sa kalagitnaan ng gabi na may bahagyang hapdi sa dibdib o pakiramdam na hindi mapakali. Maaaring sinisi mo ang stress o ang iyong kutson, ngunit minsan simpleng pagpili sa pagkain ang dahilan. Ang bawang na kinain ng malapit sa oras ng pagtulog ay maaaring tahimik na sumisira sa iyong tulog. Ayon sa mga eksperto sa digestive health ng Mayo Clinic, ang mga pagkaing may mataas na sulfur compounds o yaong may matapang na lasa, tulad ng bawang, ay maaaring magpalala ng acid reflux, lalo na kung kinakain sa gabi. Ang acid reflux ay hindi lamang hindi comfortable. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong masira ang lining ng esophagus at guluhin ang natural na ritmo ng pagtunaw. Ngunit hindi lang ang tiyan ang naapektuhan. Ang bawang ay nakapagpapasigla rin sa ibang paraan. Hinihikayat nito ang daloy ng dugo at maaaring bahagyang magpataas ng temperatura ng katawan. Maaaring bahagyang bumilis ang tibok ng puso, maging mas aktibo ang nervous system, at mahirapan ang katawan na lumipat sa tahimik at mabagal na ritmo na kinakailangan para sa malalim na tulog. At ang malalim na tulog ay napakahalaga pagkatapos ng 60. Ito ang yugto ng tulog kung saan nililinis ng utak ang mga lason, pinatitibay ang memorya, binabalanse ang mga hormone, at nagpapahinga ang cardiovascular system. Kapag napuputol ang tulog, nagagambala ang lahat ng prosesong ito. Bumababa ang enerhiya. Apektado ang mood. Maaaring tumaas ang presyon ng dugo. Maging ang immune system ay humihina ang bisa. Maraming nakatatanda ang hindi napapansin ang koneksyong ito. Kumakain sila ng bawang sa gabi para sa kalusugan ng puso, suporta sa immune system, o pangkalahatang kalusugan, iniisip na makatutulong ito. Ngunit sa halip, tahimik nitong pinapasigla ang katawan sa oras na dapat itong nagpapahinga. Hindi dahil nakasasama ang bawang. Sa katunayan, napakarami nitong benepisyo. Ang pagkakamali ay nasa timing at paraan lamang. Ang hilaw at matapang na bawang na kinain ng walang laman ang tiyan o huli sa gabi ay maaaring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam. Kahit maliit na dami, kung sa maling oras kinain, ay maaaring magpaikot-ikot sa iyo sa kama sa halip na makapagpahinga. Kung naranasan mo na ang heartburn, acid reflux, o pagiging balisa sa gabi ng walang malinaw na dahilan, isaalang-alang na maaaring hindi ito dahil sa edad, stress, o kutson, maaaring ito ay dahil sa nakagawian mong pagkain ng bawang sa gabi.
Ang pag-unawa rito ay nagbibigay ng kapangyarihan. Dahil kapag alam mo na kung bakit maaaring makagambala ang bawang sa tulog, maaari mong baguhin ang iyong mga gawi at patuloy na makinabang dito nang hindi isinasakripisyo ang pahinga. Ang tulog at kalusugan ay hindi magkalaban, sila ay magkaagapay. At kapag naitugma mo sila ng tama, napoprotektahan mo ang iyong puso at ang iyong mga gabi. Pagkatapos ng 60, ang ganitong kaalaman ay isang anyo ng lakas. Pinahihintulutan ka nitong tamasahin ang mga benepisyo ng bawang nang hindi dinaranas ang mga hindi kanais-nais na epekto. Pinahihintulutan ka nitong pumili ng may karunungan, protektahan ang iyong katawan, at panatilihin ang iyong mga gabing payapa at nakapagpapanumbalik ang tulog. Ngayon, pag-usapan natin ang timing. Napakahalaga ng timing pagdating sa pagkain ng bawang pagkatapos ng 60. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang kinakain mo, kundi kung kailan mo ito kinakain. Ang tamang oras ay nagbibigay daan sa iyong katawan na makuha ang lahat ng benepisyo ng bawang habang iniiwasan ang anumang abala sa iyong pagtulog o pagtunaw. Ang pinakaligtas na oras para kumain ng bawang ay sa umaga o maagang hapon. Mas mainam na isama ito sa pagkain, ang almusal o tanghalian ay perpekto. Bakit? Dahil sa araw, aktibo ang iyong katawan. Handa ang iyong digestive system na magproseso ng pagkain ng maayos. Mas mataas ang sirkulasyon, kaya ang epekto ng bawang sa dugo ay nakatutulong at hindi nakagagambala. Kapag kumain ka ng bawang ng mas maaga sa araw, may sapat na oras ang iyong metabolismo upang iproseso ang mga compound nito. Ang alisin, ang aktibong sangkap ng bawang, ay unti-unting naa-absorb, na nagbibigay sa iyong puso at mga arterya ng suportang kailangan nila nang hindi pinapabigla ang iyong sistema. Ito ay lalong mahalaga pagkatapos ng 60 kung kailan mas mabagal ang pagtunaw at mas sensitibo ang katawan sa mga stimulant. Sa kabilang banda, ang pagkain ng bawang sa gabi, lalo na kung walang laman ang tiyan, ay maaaring magdulot ng problema. Ang hilaw na bawang ay napakatapang, pinapasigla nito ang digestive tract at maaaring magpataas ng asido sa tiyan. Sa gabi, naghahanda ang iyong katawan na bumagal. Bumababa ang temperatura ng katawan, humihina ang tibok ng puso, at pumapasok sa mas mabagal na ritmo ang digestive system. Ang pagpasok ng stimulant tulad ng bawang sa oras na ito ay maaaring panatilihing aktibo ang iyong sistema na nagpapahirap makatulog o manatiling tulog. Maraming nakatatanda ang hindi sinasadyang nagkakamali rito. Umiinom sila ng dinurog na bawang na hinalo sa tubig bago matulog, iniisip na makatutulong ito sa paglilinis ng puso o pagpapalakas ng resistensya habang natutulog. Ngunit ang resulta ay kadalasang banayad na hindi komportableng pakiramdam, kaunting heartburn, hindi mapakaling mga binti, o paggising sa kalagitnaan ng gabi na medyo mainit ang pakiramdam o hindi mapalagay. Maaaring mukhang maliit na bagay, ngunit gabi-gabi, naantala nito ang malalim na yugto ng tulog, at sa paglipas ng panahon, maaari itong makaapekto sa presyon ng dugo, memorya, at antas ng enerhiya. Ang pagkain ng bawang sa umaga o kasama ng tanghalian ay nagbibigay daan sa katawan na gamitin ito ayon sa natural na disenyo. Sinusuportahan nito ang sirkulasyon sa mga oras na pinakaaktibo ang iyong katawan at kung kailan kaya nitong hawakan ang stimulation ng hindi naabala. Mas malakas ang iyong digestive system, mas mataas ang metabolismo, at mas mahusay na poproseso ng katawan ang bawang. Isa pang mahalagang salik ay kung paano mo ito kinakain. Ang pagdurog sa bawang at pagpapatagal nito ng ilang minuto bago kainin o lutuin ay nagpapagana sa mga kapaki-pakinabang nitong compound. Ang pagsabay nito sa ibang pagkain, tulad ng gulay o masusustansyang taba, ay maaaring makatulong upang mabawasan ang iritasyon at mapabuti ang absorption. Ngunit ang susi pa rin ay ang tamang oras. Ang maagang pagkain nito ay nagbibigay sa iyong katawan ng sapat na panahon upang makinabang mula sa bawang nang hindi naapektuhan ang pahinga. Kung nahirapan ka sa heartburn, paggising sa gabi, o hindi mapakaling pagtulog, ang simpleng pagbabago sa timing na ito ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba.
Pinahihintulutan ka nitong ipagpatuloy ang pagtamasa ng benepisyo ng bawang para sa puso at resistensya nang walang mga side effect na nararanasan ng maraming nakatatanda. Kaya tandaan, umaga o maagang hapon, mas mabuti kung kasama ng pagkain. Iwasan ang bawang sa gabi, lalo na kung walang laman ang tiyan. Hayaan mong iproseso ito ng iyong katawan ng natural habang ikaw ay aktibo. Protektahan ang iyong mga gabi ng pahinga at ang iyong mga araw ng enerhiya. Kapag inihanay mo ang pagkain ng bawang sa natural na ritmo ng iyong katawan, makukuha mo ang pinakamagandang resulta, suporta sa kalusugan at tuloy-tuloy na kapagpapanumbalik na tulog. Maliit na pagbabago ito, ngunit para sa mga nakatatanda, isa itong malaking hakbang, isang pagbabagong maaaring magpabuti sa iyong pakiramdam ngayon, bukas, at sa mga susunod pang araw. Ngayon, puntahan natin ang isa sa pinakamahalagang punto, hilaw na bawang laban sa lutong bawang, at alin ang mas mainam pagkatapos ng 60. Dito maraming nakatatanda ang nagkakamali, hindi nila alam na ang anyo ng bawang ay maaaring magbago ng epekto nito sa katawan. Ang hilaw na bawang ang pinakapotent na anyo. Kapag dinurog o hiniwa mo ito, nabubuo ang aktibong compound na allicin, at ito ang sangkap na responsable sa karamihan ng benepisyo ng bawang. Sinusuportahan ng allicin ang kalusugan ng puso, nagpapababa ng presyon ng dugo, lumalaban sa pamamaga, at nagpapalakas ng resistensya. Makapangyarihan ito, halos parang natural na gamot. Ngunit narito ang mahalagang paalala, ang hilaw na bawang ay matapang din sa tiyan. Pagkatapos ng 60, mas numinipis ang lining ng digestive system, at iba na ang produksyon ng asido kumpara noong mas bata ka pa. Ibig sabihin, ang hilaw na bawang, lalo na kung walang laman ang tiyan o kinain ng huli sa araw, ay maaaring magdulot ng iritasyon, banayad na heartburn, o mag-trigger ng acid reflux. Makapangyarihan ito, ngunit para sa ilang nakatatanda, maaari itong maging masyadong matindi at hindi komportable. Ang lutong bawang naman ay mas banayad. Ang bahagyang pagluluto nito ay nagpapababa ng tapang na maaaring makairita sa tiyan. Bagamat nababawasan ang ilang allicin kapag niluto, nananatili pa rin ang iba pang kapaki-pakinabang na compound na sumusuporta sa puso, sirkulasyon, at immune system. Mas mabagal ang epekto, ngunit mas ligtas at mas madaling tanggapin ng katawan, lalo na pagkatapos ng 60. May simpleng paraan para makuha ang benepisyo, habang iniiwasan ang discomfort. Durugin ang bawang at hayaang nakatiwangwang ng 1-0 minuto bago lutuin. Sa ganitong paraan, nabubuo ang allicin kahit bahagya mo itong lutuin pagkatapos. Nakukuha mo ang karamihan ng benepisyo ng hilaw na bawang, ngunit mas kaya ito ng iyong tiyan. Maraming nakatatanda ang hindi ginagawa ang hakbang na ito. Niluluto nila agad ang bawang kaya nasisira ang malaking bahagi ng allicin, o kaya naman kinakain nila ito ng hilaw sa gabi at naiirita ang kanilang sistema at naabala ang tulog. Ang dalawang sobra ay parehong nakakabawas ng benepisyo. Ang balanse ay nasa tamang paghahanda. Isa pang mahalagang bagay ay ang reaksyon ng iyong sariling katawan. May ilang nakatatanda na kayang tiisin ang hilaw na bawang sa maliit na dami, lalo na kung sa araw at kasabay ng pagkain. Ang iba naman ay nakararanas ng discomfort kahit isang butil lamang. Mahalagang makinig sa iyong katawan. Pagkatapos ng 60, nagbabago ang tolerance mo, at ang gumana noong 50 ka pa ay maaaring hindi na angkop mayon. Mahalaga rin kung paano mo ito isinasabay sa ibang pagkain. Ang pagsama ng bawang sa mga taba tulad ng olive oil o sa mga gulay na may fiber, ay nakatutulong upang mabawasan ang iritasyon at mapabuti ang absorption. Ang bawang na kinakain ng mag-isa at walang laman ang tiyan, lalo na kung hilaw, ay kadalasang masyadong matindi para sa mga nakatatanda. Kaya hindi maaaring paghiwalayin ang timing at paghahanda mula sa benepisyo ng bawang. Tandaan, ang layunin ay hindi ang paramihin ang allicin sa anumang paraan. Ang layunin ay suportahan ang iyong puso, sirkulasyon, at resistensya nang hindi isinasakripisyo ang iyong ginhawa o tulog. Pagkatapos ng 60, ang pagiging banayad at may estratehiya ay mas epektibo kaysa sa sobrang tapang. Kapag sinunod mo ang paraang ito, maaari mong tamasahin ang bawang araw-araw.
Mararamdaman mo ang mga benepisyo nito na tahimik na sumusuporta sa iyong katawan habang iniiwasan ang discomfort na nararanasan ng maraming nakatatanda. May lugar ang hilaw na bawang, ngunit ang lutong o bahagyang inihandang bawang ang kadalasang mas matalinong pagpili. Ang pag-unawa sa pagkakaibang ito ay nagbibigay sa iyo ng kontrol sa iyong kalusugan. Pinahihintulutan ka nitong gamitin ang bawang bilang kasangkapan para sa sigla, sa halip na maging sanhi ng hindi mapakaling gabi. Pagkatapos ng 60, hindi ito tungkol sa sobra, kundi sa paghahanap ng anyo at paraan na umaayon sa iyong katawan, paggalang sa mga limitasyon nito, at paghayaan ang mga benepisyo na dumaloy ng natural. Ang kaalamang ito ang magbabago sa bawang mula sa posibleng irritant tungo sa maaasahang kakampi ng iyong puso, pagtunaw, at immune system. Ito ay tungkol sa pakikipagtulungan sa iyong katawan, hindi pakikipaglaban dito. At pagkatapos ng 60, iyan ang tunay na karunungan. Ngayon, pag-usapan natin ang dami. Dahil pagkatapos ng 60, ang tanong ay hindi lang kung dapat ka bang kumain ng bawang kundi gaano karami ang ligtas. Maraming tao ang naniniwala na kung mabuti ang isang butil, mas mabuti ang 3. Kung nakatutulong ang kaunti sa puso, mas makabubuti ang marami. Ang ganitong pag-isip ay maaaring magdulot ng problema. Makapangyarihan ang bawang. Nakaapekto ito sa sirkulasyon, presyon ng dugo, pagtunaw, at maging sa pamumuo ng dugo. At kapag ang isang bagay ay nakaapekto sa maraming sistema ng katawan, mahalaga ang tamang dami. Para sa karamihan ng mga nakatatanda, sapat na ang isang butil bawat araw. Hindi 3. Hindi 5. Hindi isang buong ulo ng bawang. Isang katamtamang laki ng butil, inihanda ng tama at kinain sa tamang oras, ay maaaring magbigay ng suporta sa puso at resistensya nang hindi binibigatan ang iyong sistema. Bakit ito mahalaga pagkatapos ng 60? Dahil bumabagal ang metabolismo. Mas dahan-dahang pinoproseso ng atay ang mga compound. Mas mabagal mag-filter ang mga bato. Mas sensitibo ang lining ng tiyan. Ang dating kayang tiisin ng katawan ay maaaring maging masyadong matindi ngayon. Ang sobrang dami ng bawang ay maaaring magdulot ng iritasyon sa tiyan, acid reflux, kabag at pagdurugo ng hangin, bigla ang pagbaba ng presyon ng dugo. Mas mataas na posibilidad ng pagdurugo. May natural na blood thinning effect ang bawang. Para sa mga umiinom ng aspirin, clopidogrel, warfarin, o iba pang blood thinners, ang sobrang bawang ay maaaring magpataas ng panganib ng pagdurugo. Kahit maliliit na operasyon ay maaaring maging mas komplikado kung labis ang pagkonsumo ng bawang. Hindi ito para takutin ka. Ito ay para tulungan kang maging mas maingat. Nakababawas ng presyon ng dugo ang bawang. Isa yon sa lakas nito. Ngunit kung kontrolado na ng gamot ang iyong presyon, ang sobrang bawang ay maaaring magdulot ng pagkahilo o panlalambot. Naranasan mo na bang tumayo ng bigla at bahagyang nahilo? Isipin mong magdagdag pa ng labis na bawang sa isang sistemang kontrolado na ng gamot. Maaaring dumoble ang epekto. Ang balanse ang nagpoprotekta sa iyo. Isa pang hindi napapansin ay ang pagpapawis sa gabi o pakiramdam ng init sa loob ng katawan. Ang mas malaking dami ng bawang ay maaaring magpataas ng thermogenesis, mas maraming init ang nalilikha ng katawan. Sa araw, maaaring wala itong epekto. Ngunit sa gabi, maaari nitong gambalain ang natural na paglamig ng katawan at maistorbo ang siklo ng tulog. Pagkatapos ng 60, mas kailangan ng katawan ang katatagan kaysa sa tindi. Mas makapangyarihan ang consistency kaysa sa sobra. Mas kapaki-pakinabang ang maliit na dami araw-araw kaysa sa malalaki, ngunit paminsan-minsan lang. Mahalaga ring maunawaan na unti-unting kumikilos ang bawang. Hindi ito mabilisang solusyon. Hindi mo agad mararamdaman ang epekto nito. Nabubuo ang benepisyo sa paglipas ng panahon, dahan-dahang pinapabuti ang sirkulasyon, sinusuportahan ang flexibility ng mga ugat, at binabawasan ang pamamaga paunti-unti. Kung naniniwala ka na mas ligtas ang mabagal at tuloy-tuloy na gawi pagkatapos ng 60, mag-type ng Maya sa comments.
Isang butil bawat araw, kinain ng mas maaga sa araw at kasabay ng pagkain, ito ang tamang balanse para sa karamihan ng mga nakatatanda. Kung nakakaramdam ng iritasyon ang iyong tiyan, bawasan pa ang dami. Kahit kalahating butil ay maaaring magbigay pa rin ng benepisyo. Walang batas na nagsasabing kailangan mong ubusin ang isang buong butil kung malakas ang reaksyon ng iyong katawan. Nagbibigay ng senyales ang iyong katawan. Pakinggan mo ito. Pagkatapos ng 60, ang kalusugan ay hindi tungkol sa pagtulak sa hangganan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa mga sistemang naglingkod sa iyo sa loob ng maraming dekada. Maaaring maging kakampi mo ang bawang, ngunit kung gagamitin lamang ng may moderation. Tandaan ito, ang lakas pagkatapos ng 60 ay nagmumula sa karunungan, hindi sa sobra. Isang butil na ginamit ng tama ay maaaring sumuporta sa iyong puso, sirkulasyon, at resistensya, nang hindi isinasapanganib ang iyong tulog, pagtunaw, o katatagan. Ang kaunti ay hindi kahinaan. Ang kaunti ay estratehiya. Ngayon, pag-usapan natin ang pagkakamali sa oras ng pagtulog na ginagawa ng maraming nakatatanda nang hindi nila namamalayan. Napakakaraniwan ng ugaling ito. Ibinabahagi sa mga family group, ipinapasa mula kaibigan hanggang kaibigan, inirekomenda sa mga simpleng usapan, durugin ang hilaw na bawang, haluan ng maligambam na tubig, at inumin bago matulog. Lilinisin nito ang puso mo. Dadalisayin nito ang dugo mo. Mukhang healthy. Mukhang natural. Mukhang walang masama. Ngunit para sa maraming taong lampas 60, ito mismo ang sumisira sa kanilang tulog. Narito kung bakit. May sinusunod na ritmo ang iyong katawan. Habang papalapit ang gabi, nagsisimulang bumagal ang iyong nervous system. Bahagyang bumababa ang tibok ng puso. Nagsisimulang bumaba ang temperatura ng katawan. Naghahanda ang digestive system na magpahinga. Ang prosesong ito ng paglamig at pagbagal ay kinakailangan para sa malalim na tulog. Kabaligtaran ang ginagawa ng hilaw na bawang. Pinapasigla nito ang sirkulasyon. Pinapataas ang daloy ng dugo. Ina-activate ang digestion. Bahagyang pinapataas ang init sa loob ng katawan. Ipinapahiwatig nito sa katawan na maging alerto, hindi magpahinga. Kapag uminom ka ng dinurog na hilaw na bawang sa gabi, lalo na kung walang laman ng tiyan, nagpapadala ka ng magkasalungat na mensahe sa iyong katawan, matulog pero maging aktibo rin. Ang panloob na salungatang ito ay maaaring lumabas sa banayad na paraan. Maaaring makatulog ka agad ngunit magising ng 2:00 ng madaling araw na mainit ang pakiramdam o hindi mapakali. Maaaring makaramdam ka ng bahagyang hapdi sa dibdib o pag-akyat ng asido. Maaaring mapansin mong mas mabilis ang tibok ng puso kaysa karaniwan. Maaaring pabalik-balik ka sa higaan nang hindi mo alam kung bakit. At dahil hindi naman matindi ang mga sintomas, maraming nakatatanda ang hindi ito iniugnay sa bawang. Sinisisi nila ang pagtanda. Sinisisi nila ang stress. Sinisisi nila ang kanilang kutson. Ngunit minsan, ang dahilan ay simpleng timing ng matapang na butil ng bawang bago matulog. May isa pang salit, ang paghiga kaagad matapos kumain o uminom ng isang bagay na acidic o stimulating ay nagpapataas ng tsansa ng reflux. Kapag nakatayo o nakaupo ka, tinutulungan ng gravity na manatili sa tiyan ang laman nito. Ngunit kapag nakahiga ka, mas madaling umakyat ang asido, lalo na kung mahina na ang lower esophageal sphincter, na karaniwan pagkatapos ng 60. Ang hilaw na bawang ay matapang at mayaman sa sulfur. Para sa sensitibong digestive system, maaari itong magdulot ng iritasyon na mas mararamdaman lamang kapag ikaw ay nakahiga na. Ang pagtulog ang oras kung kailan nag-aayos ang iyong katawan. Nililinis ng utak ang metabolic waste. Nagbabalanse ang mga hormone. Nare-reset ang presyon ng dugo. Lumalakas ang immune system. Ang paulit-ulit na pagputol sa prosesong ito, kahit banayad lamang, ay may pangmatagalang epekto. At narito ang mas malalim na katotohanan, pagkatapos ng 60, mas matagal ang pagbangon o recovery ng katawan. Ang isang gabing kulang sa tulog ay maaaring makaapekto sa iyo ng ilang araw.
Bumababa ang enerhiya. Nag-iba ang mood. Humihina ang focus. Nagbabago-bago ang presyon ng dugo. Hindi mo gugustuhin ang isang healthy na gawi ay aksidenteng nakawin ang iyong pahinga. Hindi ibig sabihin nito na masama ang bawang. Ibig sabihin may kapangyarihan ito. At ang kapangyarihan ay kailangang gamitin sa tamang oras. Kung nagising ka na sa kalagitnaan ng gabi matapos uminom o kumain ng bawang bago matulog, ay type ang iti sa comments. Simple ang solusyon, ilipat ang pagkain ng bawang sa mas maagang oras ng araw. Hayaan mong magamit ng katawan mo ang mga benepisyo nito habang ikaw ay aktibo. Bigyan ang iyong sistema ng sapat na oras upang iproseso ito bago ang oras ng pagtulog. Protektahan ang iyong mga gabi. Hayaan mong lumamig ang iyong katawan ng natural. Hayaan mong kumalma ang iyong nervous system ng walang stimulation. Pagkatapos ng 60, ang karunungan ay hindi tungkol sa paggawa ng mas marami para sa kalusugan. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga bagay sa tamang oras. Karapat-dapat ang iyong puso sa suporta. Ngunit karapat-dapat ang iyong tulog sa proteksyon. At hindi mo kailanman dapat isakripisyo ang isa para sa isa. Ngayon, malinaw nating pag-usapan kung sino ang kailangang maging mas maingat sa bawang pagkatapos ng 60. Dahil kahit natural ang bawang, hindi ito neutral. May malakas itong epekto sa katawan. At para sa ilang kondisyon, kahit isang maliit na butil ay maaaring may epekto. Una, kung ikaw ay may acid reflux, GERD, hiatal hernia, o may kasaysayan ng ulcer sa tiyan, kailangan mong mag-ingat. Pinapataas ng bawang ang produksyon ng asido sa tiyan. Para sa sensitibong esophagus, maaari itong magdulot ng hapdi, pag-ubos sa gabi, iritasyon sa lalamunan, o hindi komportableng presyon sa dibdib na minsan ay parang problema sa puso. Pagkatapos ng 60, humihina sa maraming tao ang muscle na pumipigil sa pag-akyat ng asido, ang lower esophageal sphincter. Ang pagdagdag ng hilaw na bawang lalo na sa huling bahagi ng araw ay maaaring magpalala sa isang sensitibong sistema. Ikalawa, kung ikaw ay may mababang presyon ng dugo, maging maingat. Tinutulungan ng bawang na mag-relax ang mga ugat at natural na nagpapababa ng presyon. Mabuti ito para sa may hypertension. Ngunit kung mababa na ang iyong presyon, o kung umiinom ka ng gamot para kontrolin ito, ang sobrang bawang ay maaaring magdulot ng pagkahilo, panlalambot, o panghihina. Naranasan mo na bang tumayo ng bigla at bahagyang nawalan ng balanse? Isipin mong bumaba pa ng kaunti ang presyon dahil sa labis na bawang. Maaaring hindi ito mukhang malala, ngunit mahalaga ang katatagan pagkatapos ng 60. Mapanganib ang pagkakadapa. Kahit bahagyang pagkahilo ay maaaring magpataas ng panganib. Ikatlo, kung ikaw ay umiinom ng blood thinners o antiplatelet na gamot, napakahalaga nito. May banayad na anticoagulant effect ang bawang. Binabawasan nito ang platelet aggregation, ibig sabihin, bahagyang binabawasan ang kakayahan ng dugo na mamuo. Sa tamang dami, maaari itong makatulong sa kalusugan ng puso. Ngunit kapag isinama sa reseta na gamot, maaaring tumaas ang panganib ng pagdurugo. Binibigyang diin ng mga organisasyon tulad ng American Heart Association na ang mga suplemento at natural na compound na nakaapekto sa sirkulasyon ay dapat pag-usapan muna sa healthcare provider kung ikaw ay umiinom ng gamot para sa puso o dugo. Hindi ibig sabihin nito na dapat mong iwasan ang bawang ng tuluyan. Ibig sabihin nito, kailangan mo itong gamitin ng may kaalaman. Ika-4, kung ikaw ay may hindi regular na tibok ng puso o madalas makaranas ng palpitations, ang malaking dami ng hilaw na bawang ay maaaring magpasigla ng sirkulasyon at magdulot ng mas malinaw na pakiramdam ng tibok ng puso. Hindi ito karaniwan sa lahat, ngunit ang mga sensitibong individual ay maaaring makaramdam nito, lalo na kung kinakain ang bawang ng walang laman ang tiyan o sa gabi. Ika-5, kung ikaw ay may kasaysayan ng sensitibong tiyan, gastritis, kabag, o chronic indigestion, ang hilaw na bawang ay maaaring magpalala ng mga sintomas. Kahit ang healthy na pagkain ay maaaring makairita kung mahina ang lining ng tiyan. Narito ang pangunahing mensahe,
ang natural ay hindi nangangahulugang walang limitasyon. Ang ligtas ay hindi nangangahulugang pwedeng sobra. Pagkatapos ng 60, kailangan ng iyong katawan ang pagiging maingat at eksakto. Hindi mo na ito maaaring tratuhin tulad noong ikaw ay 30 o 40. Mas mabilis at mas malakas ang reaksyon nito, at minsan ay hindi inaasahan. Kung ikaw ay may isa o higit pang chronic na kondisyon, ang bawang ay dapat maging bahagi ng balanseng plano, hindi sariling reseta na iniinom sa malalaking dami. Kung sumasang-ayon ka na ang natural, ay hindi otomatikong nangangahulugang walang panganib, mag-type ng maya sa comments. Ang karunungan pagkatapos ng 60 ay tungkol sa pagiging mulat. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa sarili mong kalagayan sa kalusugan at pag-adjust ng naayon. Maaari pa ring maging kakampi mo ang bawang. Ngunit kung kabilang ka sa alinman sa mga kategoryang ito, mahalaga ang moderation, tamang timing, at gabay ng propesyonal. Ang layunin mo ay hindi mag-eksperimento sa iyong kalusugan. Ang layunin mo ay protektahan ito ng mahinahon, tuloy-tuloy, at may talino. At ang pag-alam kung kailan dapat mag-ingat ay bahagi ng proteksyong iyon. Ngayon, pagsamahin natin ang lahat at gawin itong praktikal. Ito ang tamang paraan ng pagkain ng bawang pagkatapos ng 60 nang hindi naaabala ang iyong tulog. Simple. Malinaw. Ligtas. Una, piliin ang tamang oras. Kumain ng bawang sa umaga o maagang hapon. Binibigyan nito ang iyong katawan ng sapat na oras upang iproseso ang mga aktibong compound bago ang oras ng pagtulog. Mas malakas ang iyong digestive system sa araw. Natural na aktibo ang sirkulasyon. Buong bilis ang metabolismo. Magandang sinusuportahan ng bawang ang mga prosesong ito sa araw. Ikalawa, huwag kailanman uminom o kumain ng bawang nang walang laman ang tiyan sa gabi. Lalo na ang hilaw at dinurog na hinalo sa tubig bago matulog. Iyan ang kombinasyong pinakamalamang magdulot ng reflux, init sa loob ng katawan, o pagiging balisa. Ikatlo, ihanda ito ng tama. Durugin o hiwain ang bawang at hayaang nakatiwangwang ng mga 1-0 minuto bago lutuin o ihalo sa pagkain. Nagbibigay ito ng oras para mabuo ng husto ang alisin, ang kapaki-pakinabang na compound. Pagkatapos nitong magpahinga, maaari mo itong bahagyang lutuin o ihalo sa pagkain. Nababawasan ang tapang ngunit nananatili ang benepisyo. Ika-4, panatilihing katamtaman ang dami. Isang butil bawat araw ay karaniwang sapat na. Kung sensitibo ang iyong tiyan, kahit kalahating butil ay maaaring sapat na. Hindi mas mabuti ang mas marami. Mas mahalaga ang consistency kaysa sobra. Ika-5, isama ang bawang sa pagkain, huwag kainin ng mag-isa. Ihalo ito sa gulay, sabaw, beans, o masusustansyang taba tulad ng olive oil. Kapag bahagi ito ng balansing pagkain, mas banayad ang absorption. Ang pagkain ang nagsisilbing panangga upang maprotektahan ang lining ng tiyan. Ika-6, maglaan ng hindi bababa sa 4 hanggang 6 na oras sa pagitan ng pagkain ng bawang at oras ng pagtulog. Mahalaga ito. Kailangan ng iyong katawan ng oras upang tunawin, paikutin sa dugo, at kumalma. Pagsapit ng gabi, tapos na dapat ang stimulating phase ng bawang. Makakalamig na ng natural ang katawan at makakalipat sa malalim na tulog. Ika-7, obserbahan ng mabuti ang iyong katawan. Pagkatapos ng 60, mahalaga ang self-awareness. Kung mapansin mo ang heartburn, paggising sa gabi, kakaibang init sa loob ng katawan, o banayad na palpitations matapos kumain ng bawang, baguhin ang oras o bawasan ang dami. Nagbibigay ng senyales ang iyong katawan. Pakinggan mo ito. Ika-8, kung umiinom ka ng gamot para sa presyon ng dugo, ritmo ng puso, o pampalabnaw ng dugo, panatilihing pare-pareho at katamtaman ang dami ng bawang. Ang biglaang pagtaas ng konsumo ay maaaring makaapekto sa bisa ng iyong gamot. Mas ligtas ang katatagan kaysa pabago-bago. Kapag tama ang paggamit, maaaring suportahan ng bawang ang malusog na presyon ng dugo. Pagbutihin ang sirkulasyon. Bawasan ang pamamaga. Palakasin ang resistensya.
Isulong ang pangmatagalang kalusugan ng puso nang hindi naaabala ang iyong tulog. At tandaan, ang pagtulog ay hindi opsyonal pagkatapos ng 60. Ito ang oras na nililinis ng utak ang mga lason. Ito ang oras na nagpapahinga ang mga ugat. Ito ang oras na nagbabalanse ang mga hormone. Ang pagprotekta sa tulog ay kasing halaga ng pagprotekta sa puso. Hindi mo kailangang isuko ang bawang. Kailangan mo lamang igalang ang lakas nito. Kung naniniwala ka na ang maliliit na pang-araw-araw na gawi ay may malaking epekto sa paglipas ng panahon, mag-type ng Maya sa comments. Ang tamang paraan ng pagkain ng bawang pagkatapos ng 60 ay hindi komplikado. Ito ay tungkol sa timing, paghahanda, at moderation. Umaga-umaagang hapon. Dinurog at pinahinga. Bahagyang niluto o hinalo sa pagkain. Isang butil o mas kaunti. Ilang oras bago matulog. Sa ganitong paraan, matatamasa mo ang mga benepisyo nang hindi isinasakripisyo ang iyong pahinga. Pagkatapos ng 60, ang kalusugan ay hindi tungkol sa sobra. Ito ay tungkol sa pagkakaayon, pakikipagtulungan sa natural na ritmo ng iyong katawan, hindi pakikipaglaban dito. At kapag inihanay mo ang bawang sa iyong natural na pang-araw-araw na siklo, ito ay nagiging tahimik na tagapangalaga ng iyong puso, hindi lihim na sumisira sa iyong tulog. Ngayon, tapusin natin ito sa pinakamahalagang katotohanan sa lahat. Pagkatapos ng 60, ang balanse ay karunungan. Hindi sobra. Hindi uso. Hindi panggagaya sa kung ano ang gumagana sa mas bata. Nagbago na ang iyong katawan. Pinagsilbihan ka nito sa loob ng maraming dekada. Dinala ka nito sa mga panahon ng stress, responsibilidad, sakripisyo, tagumpay, at kabiguan. At ngayon, may hinihingi itong iba, hindi tindi, kundi pag-unawa. Makapangyarihan ang bawang. Maaari nitong suportahan ang iyong puso, pagandahin ang sirkulasyon, bawasan ang pamamaga, at palakasin ang resistensya. Totoo ang mga benepisyong iyon. Ngunit totoo rin ang kahalagahan ng tulog. Sagrado ang tulog pagkatapos ng 60. Kapag malalim ang iyong tulog, nililinis ng utak ang mga dumi na naiipon sa maghapon. Natural na bumababa ang presyon ng dugo. Nakakapagpahinga ang puso. Lumalakas ang memorya. Nagiging mas matatag ang mood. Nare-reset ang immune system. Ngunit kapag paulit-ulit na napuputol ang tulog, kahit dahil lamang sa maliliit na bagay tulad ng reflux o init sa loob ng katawan, unti-unting humihina ang sistema. Maaaring hindi mo agad mapansin. Ngunit sa paglipas ng panahon, naiipon ang pagod. Tumataas ang iritabilidad. Humihina ang focus. Nagiging pabago-bago ang presyon ng dugo. At minsan, ang dahilan ay napakasimple. Isang butil ng bawang na kinain sa maling oras. Narito ang huling katotohanan, hindi mo kailangang pumili sa pagitan ng kalusugan ng puso at maayos na tulog. Maaari mong makuha ang pareho. Kumain ng bawang ng mas maaga sa araw. Panatilihing katamtaman ang dami. Ihanda ito ng tama. Bigyan ng iyong katawan ng sapat na oras upang iproseso ito bago matulog. Iyan ang formula. Pagkatapos ng 60, ang lakas ay nagmumula sa tuloy-tuloy na gawi, hindi sa dramatikong hakbang. Nagmumula ito sa paggalang sa natural na ritmo ng iyong katawan. Kapag lumulubog ang araw, kailangan ng iyong sistema ang katahimikan, hindi stimulation. Kapag sumisikat ang araw, handa ang katawan na magtrabaho, tumunaw, umikot ang dugo, at makinabang. Ganito mo pinoprotektahan ang iyong puso at ang iyong pahinga. Kung naniniwala ka na ang kalusugan pagkatapos ng 60 ay tungkol sa karunungan, hindi sa sobra, mag-type ng Maya sa comments. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito upang makita ang bawang sa ibang paraan, ipaalam mo sa akin sa comments. At sabihin mo saan ka nanonood. Mahalaga ang iyong karanasan. Mahalaga ang iyong paglalakbay. At mas mahalaga ngayon kaysa kailanman ang iyong mga desisyon tungkol sa kalusugan. Kung nais mo pa ng praktikal na gabay na ginawa lalo na para sa mga nakatatanda, malinaw, direkta,
At batay sa tunay na pag-unawa sa kung paano gumagana ang tumatandang katawan, siguraduhing mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Alagaan ang iyong puso. Protektahan ang iyong tulog. Piliin ang balanse araw-araw.